Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami po na noon ay malayo sa iyo, nabubuhay sa kasalanan dahil sa aming mga masamang gawa, at kami ay naging mga kaaway ng Diyos, ay nararapat sa iyong puot at kahatulan. Subalit, dahil sa iyong dakilang pag-ibig at habag sa amin, isinugo mo ang Panginoong Yesus sa mundong ito upang iligtas kami. Kinuha niya ang sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin. Namatay siya sa krus para sa amin, at sa pamamagitan ng mahalagang dugo na kanyang idinanak, kinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. Dahil sa kanya, kami ay hindi na kailanman harap sa paghuhukom o kahatulan. Taos puso po kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa dakilang biyayang ito, ang kaligtasan, na ibinigay sa amin ng walang bayad na walang anumang aming gawa. Sa oras na ito, pinasalamatan ka po namin, kami na mga tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na nagkakatipon sa harapan mo upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, mag-aral ang iyong salita, at upang magkaroon ng fellowship sa loob ng banal na kapulungan na lumalakad kasama mo. Naniniwala po kami na maging sa ngayon, ang Panginoon ay kasama namin at nasa kalagitnaan namin. Panginoon, pakiusap, tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Palakasin po kami sa iyong salita upang makatayo kaming matatag at mabuhay sa natitira naming buhay para sa iyong kalooban at iyong kaluwalhatian. Ang mundong ito ay mas nagiging magulo bawat araw, puno ng kasalanan, at hindi namin alam kung ano ang maaaring mangyari kahit sa isang araw. Ang mabuhay sa ganitong mundo, hindi po namin ito mapagtatagumpayan kung wala ang iyong biyaya at ang iyong tulong. Punuin mo po kami ng iyong salita, ng iyong karunungan, at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang magawa po namin makapamuhay bilang mga anak ng Diyos na walang anumang dapat na ikahiya. Panginoon, idinadalangin po namin ang lahat ng mga churches sa buong bansa at ang maraming mga churches sa buong mundo. Palakasin mo po ang bawat brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na mga sitwasyon. Nawa, ang iyong biyaya, ang iyong salita at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumakanila ng higit pa upang matapang nilang maipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng salita na kinakailangan namin sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Sa sandaling ito, pakiusap, buksan mo po ang aming mga puso upang maunawaan namin ang salita na nais mong ipahayag sa amin at pagkalooban mo po kami ng puso na sumusunod at nabubuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia. Roma chapter 11. Roma chapter 11, verse 35 hanggang chapter 12, verse 2. Babasahin ko po mula sa chapter 11, verse 35 hanggang 36. At basahin po natin ang sabay-sabay mula chapter 12, verse 1 hanggang 2. Roma chapter 11, verse 35 hanggang 36. O sino ang nakapagbigay sa kanya at siya'y bababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Salamat po. Nitong nakaraan lang po ay nagpunta po ako sa spring retreat sa Spain. Inabot ang biyahe ng
14 na oras sakay ng eroplano, kaya medyo malayo po ito. Parang halos pareho ang pakiramdam kapag nagbabiyahe mula Korea patungong New York o Washington. Meron pong 19 na churches sa Spain at nagiging napakaayos ng pangangaral ng Ebanghelyo doon. Naniniwala po kami na halos 1,100 na mga brothers at sisters ang nagtipon para sa spring retreat na ito. Nagpunta po ako sa Spain para sa retreat. Halos 7 taon na ang nakakalipas. Nagrenta kami ng isang lugar sa Madrid upang magtipon. Subalit, walang anumang malaking lugar na magagamit. Kaya, kinailangan pa namin na magtayo ng mga tents doon po sa labas. At talagang hindi ito komportable. At dahil maraming mga churches na sa Spain, maraming mga brothers at sisters ang naligtas at maraming pangangaral ng Ebanghelyo ang dapat gawin. Naramdaman namin na talagang kailangan nating magkaroon ng sariling retreat center. Nagsikap kami na magtayo at naghanap pa nga kami ng mabibiling gusali, ngunit wala kaming mahanap na maayos na lugar. Kaya nagdesisyon po kami na bumili ng lupa at magtayo ng isang retreat center. Una, bumili kami ng isang lupa sa halagang 1,000,000 euros. Ngunit hindi sapat ang lupang iyon. Kaya nagplano kami na bumili ng isa pang lupa na pareho ang sukat. Habang naghahanap kami, isang napakaayos na gusali ang biglang ibinenta. Ito ay isang napakaayos ang pagkakatayo na gusali, gawa sa marmol. Dating ginamit iyon sa mga pagdiriwang at mga espesyal na okasyon. Ang may-ari po ay namatay ng hindi inaasahan at ang mga anak niya ay ibinenta ito upang mapaghatian ang kanilang ari-arian, ang kanilang mana. Nang makita namin ito, nagpasya kaming bilhin iyon. Nabili namin ito na sa napakaayos na kondisyon. Napakaayos ng pagkagawa sa gusali kaya hindi nito kailangan ng anumang pagkukumpuni. Kaya napakaganda po nito. Kaya doon, kami nagdaos ng retreat. Subalit dahil nasa 19 na churches ang tipon doon, ito ay mahirap isagawa ng lahatan ng minsanan. Madalas 2 beses silang nagdadaos ng retreat. Sa pagkakataong ito, 14 na miyembro ng ating mission team mula sa Korea ang nagpunta roon. Maraming tao ang dumalo at natapos namin ang retreat ng may malaking biyaya. Ang mga Espanyol sa aming palagay ay parang may dalisay na puso, higit sa mga tao sa ibang mga bansa sa Europa. Dahil doon, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay nagiging napakaayos. Marami po tayong mga churches sa buong Europa. Subalit naniniwala ako na ang mga churches sa Spain ang pinaka-aktibo sa pangangaral ng Ebanghelyo at maraming mga tao ang naliligtas. Ito po ay tunay na dapat po nating ipagpasalamat. Sama-sama tayong gumagawa na may isang puso upang maipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo sa mga huling araw na ito. At ang gawain ng Diyos ng pagliligtas ng maraming tao ay patuloy na nangyayari. Gaya ng alam po ninyo, ang digmaan sa gitnang silangan ay nagsisikap na magkaroon ng tigil putukan. Ngunit ang mga kondisyon ay napakakomplikado at mahirap malaman kung magiging maayos ang lahat. Umaasa tayo na magkakaroon ng tigil putukan sa lalong madaling panahon at ang payapang kapaligiran ay maihahanda. Kapag nagkaroon ng digmaan sa gitnang silangan, hindi iyon doon matatapos. Magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa pandaigdigang ekonomiya. Gaya ng alam po ninyo, umaasa ako na matitigil ito sa
lalong madaling panahon. Libo-libong buhay na ang nawala. Kapag natapos agad ang digmaan at ang ekonomiya ng mundo ay naging mas matatag, matutulungan din tayo nito na maipagpatuloy ang ating pangangaral ng Ebanghelyo na walang malaking kahirapan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang digmaang ito ay iba sa mga dating nauna na. Naniniwala ako na gaya ito ng paunang sulyap sa mga huling digmaan na nakasulat dito po sa Biblia. Sa tingin ko po, una, nang ipinakita ng Diyos ang mga bagay na ito sa ating mga Kristiyano upang tayo ay maging espiritual na gising. Sinabi ni Jesus sa Marcos 13:29, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Bago magbalik ang Panginoon, magkakaroon ng mga tanda. At isa sa mga tanda ay ang digmaan. Kaya kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, sinabi niya sa atin, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, malinaw nating nararamdaman na napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala ako na ang digmaang nangyayari sa gitnang silangan ay gaya ng pasimula sa huling digmaan na darating. Gaya ng nanonood ang mga fans ng trailer ng isang pelikula. Isang maiksing paunang sulyap sa kung anong paparating. Ang digmaang ito ay tiyak na gaya ng isang paunang sulyap sa huling digmaan. Ang digmaang iyon ay magaganap sa wakas sa lugar na sinaunang halamanan ng Eden, kung saan nagsimula ang kasaysayan ng tao. Ang mga lugar kasama ang Iraq, Iran, Israel, at ang malawak na lupain sa paligid nila ay maaaring ang lugar ng sinaunang halamanan ng Eden. Kaya nga, gaya ng sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng mga puno at mga hayop sa Eden ay biglang bumagsak o ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang langis ay masaganang nagagawa doon ngayon, na direktang konektado sa ekonomiya ng mundo. Sa lupaing iyon, nakatira ang bayang Israel na pinili ng Diyos. Ngunit ang mga Hudyo ay tinanggihan ang Mesiyas na isinugo ng Diyos at siya ipinako nila sa krus. At bilang resulta, ikinalat ng Diyos ang bayan ng Israel sa buong mundo, kung saan 2,000 taon silang nagdusa ng pagpatay saan man sila mapunta. Kahit noong ikalawang digmaang pandaigdig lang, 6 na milyong Hudyo ang pinatay sa loob lang ng ilang mga taon. Maaring walang anumang bansa ang mga may kalunos-lunos na kasaysayan na gaya ng sa mga Hudyo. Ang dahilan ay ipinakita ng Diyos kung ano ang tunay na kahulugan ng kasalanan ng pagtanggi kay Hesukristo. Subalit, kung ang bansang iyon ay mapapahamak magpakailanman, sasabihin ng mga tao na ang bayan ng Diyos ay nawasak at walang Diyos. Kaya nga, gaya ng sinasabi sa Ezekiel 38, ibabalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang lupain at gagawin silang malakas na bansa. Hindi alang-alang sa kanila, kundi upang pabanalin ang kanyang pangalan. Nilalapastangan dahil sa kanila. Tumanggap ang Israel ng isang miserableng sumpa dahil sa pagtanggi sa biyaya ng Diyos. Ngunit, upang ipakita na hindi patay ang Diyos, dramatiko niyang pinanumbalik ang Israel. Noong May 14, 1948, ang bayan ng Israel ay muling tinipon sa kanilang lupain. Tinalo ang makapangyarihang mga bansa, dinawi ang kanilang orihinal na mga teritoryo at nakatira na sila doon ngayon. Subalit, ang mga Hudyong nakatira sa Israel ay nasa halos 6 na milyon lang ang bilang. Ilang panahon lang ang nakalipas. At ngayon, maaaring nasa 8 milyon na sila. Mas kaunti sa populasyon ng ating kabiserang rehiyon. Tunay na higit na mas kaunti. Samantalang ang nakapalibot ng mga pwersa ng Arabo ay halos puro mga Muslim. Sumasalungat sa Diyos at mga galit na kaaway ng Israel mula pa noong unang panahon.
Lahat-lahat ang bilang ng mga Hudyo sa buong mundo ay hindi hihigit sa 20 milyon. Halos 6 na milyon sa Israel, 6 na milyon sa Amerika, at 6 na milyon pang nakakalat sa ibang mga bansa. Halos nasa 18 milyon lahat. Kahit na ang bilang ay medyo nadadagdagan, wala pa rin itong 20 milyon. Mas kakaunti ito sa populasyon ng ating kabiserang rehiyon. Samantalang, ang mga puwersa ng mga Muslim ay napakalaki. Nasa halos 50 ang mga bansang Muslim sa buong mundo. Kaya sinubukan po nilang burahin ang bansang Israel at pinaalis sila sa kanilang bansa. At nagkaroon ng ilang mga digmaan simula noon. Pagkatapos magdeklara ng kalayaan ng Israel, nang sumunod na araw, nagkaroon ng unang digmaan sa gitnang silangan. At naganap ang ikalawa, ikatlo, at ika-4. Sa lahat ng mga digmaang iyon, nanalo ang Israel ng malaking tagumpay. Ang mga Arabo, ang mga Muslim, parang kaya nila agad wasakin ang Israel. Subalit kapag nagaganap ang digmaan, laging nananalo ang Israel. Namamangha ang buong mundo. Napapagtanto nila na hindi dapat maliitin ang Israel. Bakit po? Dahil ang Diyos ang nagpanumbalik sa bayan ng Israel upang ipakita ang katibayan na siya ay buhay. Kung muling mawawasak ang Israel, sasabihin ng mga tao na patay ang Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na kung hindi mapapanumbalik ang Israel, pinapatunayan po nito na walang Diyos. Kaya nga, hindi pinapahintulot ng Diyos na mawasak muli ang bansang Israel. Pagkatapos ng pagpapanumbalik sa Israel, naitala sa Jeremias 31, verse 35 hanggang 36. Ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng mga takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi, na nagpapakilos sa dagat upang umugong sa mga alumiyon. Ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. Kung ang takdang kaayusan na ito ay humihiwalay sa harapan ko, sabi ng Panginoon, ang binhi ng Israel ay hihinto sa pagiging isang bansa sa harapan ko magpakailanman. Sa ibang salita, kung ang batas ng kalikasan, ng araw at gabi ay hihinto rin ang Israel sa pagiging isang bansa. Hanggat nananatili ang mga nilikha, hindi na kailanman mawawasak ang Israel. Kaya nga walang bansa ang maaaring makalaban sa Israel at mananalo. Ang labanan ng Israel ay ang labanan po ang Diyos. Kung mawawasak muli ang Israel, sasabihin ng mga tao na walang Diyos. Ngunit kung sinasabi ng kasulatan na hindi na kailanman mawawasak ang Israel, ang paglaban sa Israel ay pareho ng paglaban sa Diyos. At sino ang maaaring mananalo laban sa Diyos? Kaya nga, ang mga bansang lumalaban sa Israel na nasa gitnang silangan ay halos mga Muslim lahat. At ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, sa likod po ng Israel, tumatayo ang Amerika, ang pinakamalakas na bansa sa mundo at isang bansang Kristiyano. Sa likod ng mga pwersang Muslim, tumatayo po ang Russia, ang duyan ng ateismo at komunismo, higit kaysa China. Parang tahimik po ang China, pero nagpapatuloy itong magpadala ng impormasyon at nakikibahagi sa mga digmaan. Ayon po sa Ezekiel, sa chapter 38, sa huling digmaan ay kabilang ang Rosh, ang lupain sa pinakadulong bahagi ng Hilaga. Ito po ang Russia. Isinulat po ng Biblia ang mga bansang sasama sa Russia laban sa Israel. At kabilang sa
Nangunguna sa kanila ang Iran, ang sinaunang Persia. Noong panahon ng paghahari ni Shah Pahlavi, isang bansang kakampi ng Amerika ang Iran. Ngunit pagkatapos po ng revolusyon ng Iran, naging laban sa Amerika ang Iran. At ang mga puwersa ng Muslim ay lumaki. Maging sa ngayon, ang pinakamataas na pinuno ng relihiyon ng Iran ay may mas higit na kapangyarihan kaysa pangulo nito na namumuno sa pamamagitan ng theocracia. Kapansin-pansin na sa likod ng bayang pinili ng Diyos ay tumatayo ang Amerika. At nasa likod ng mga puwersa ng Muslim, tumatayo naman po ang Russia. Sa huli, ang mga bansang sumasalungat sa Israel ay mawawasak. Ang huling digmaang ito ay nagiging gaya ng digmaang nuklear. Hindi isang digmaan ng mga nanalo o natalo, kundi isang digmaan ng paghuhukom sa mundo. Inilalarawan ang huling digmaang ito ng Ezekiel chapter 18, Zacarias chapter 14 at sa Apokalipsis. Habang nakikita ang mga bagay na ito, tiyak na napakalapit na ng pagdating ng Panginoon. Gaya ng nanonood ng trailer ang mga fans ng pelikula. At nananabik na mapanood ang buong pelikula. Ang mga kaganapang ito ay gaya ng isang paunang sulyap sa huling digmaan. Gusto ba ninyo makita ang digmaan ngayon? Hindi po dapat. Dahil bago ang huling digmaan, babalik ang Panginoong Yesus sa papawirin. Nananabik tayo sa kanyang pagdating. Dahil iniligtas niya tayo sa puot ng Diyos, kaya sa kanyang pagbabalik, ang mga patay ay babangon na may mga espiritual na katawan. At ang nabubuhay ay babaguhin sa isang iglap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Opo. Ang mga patay ay babangon na may mga espiritual na katawan. At ang nabubuhay ay babaguhin sa isang iglap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. Nakatala ito ng maraming beses sa Biblia, pati sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 16. Gaya ng kinuha ng Diyos si Enoch nang buhay pa siya, bago ang baha, gayon din, bago ang nag-aapoy na paghuhukom ng mundo, ang mga Kristiyano ay babaguhin at kukuning buhay gaya ni Enoch. Nakakatiyak ako na nabubuhay tayo sa panahon kung saan maaari na nating salubungin ng Panginoon habang tayo ay buhay pa. Tunay na nananabik tayo para sa araw na iyon. Kaya ano ang dapat nating gawin? Dapat po tayong maghanda sa ating sarili na salubungin ng Panginoon. Kaya nga, habang nag-aaral tayo ng mas malalim sa pamamagitan ng mga kasulatan tungkol sa mga bagay na darating, ang puso ko ay taimtim na nagnanais na makapamuhay tayo ng maayos bilang mga Kristiyano na nagmamahal at naghihintay sa Panginoon. Sa araw na ito, gusto kong pag-isipan natin ng sama-sama ang salita na ating binasa. Babasahin ko po ulit, Roma chapter 11, verse 35. Roma chapter 11, verse 35 hanggang 36. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Ibig sabihin nito na kung ang isang tao ay magbibigay ng anumang bagay sa Panginoon o sa Diyos, kung gayon,
ang Diyos ay may utang sa taong iyon. Itinatanong nito, kung posible po ba iyon? Ano pong dapat ibigay ng Diyos na bayad? May pastor na nangaral ng talatang ito at sinasabi niya, itaas ninyo ang kamay ninyo. Kung magbibigay kayo una sa Panginoon, magkano ang ibibigay ninyo? Sumagot ang mga tao, magbibigay ako ng 100 milyong won. Magbibigay ako ng 50 milyong won. Subalit, lubusang kabaliktaran ang turong ganito. Ang tunay na kahulugan ng talatang ito ay walang sino man ang unang makakapagbigay ng anumang bagay sa Diyos na parang kinakailangan bayaran ito ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kailanman magagawa ng sino mang tao na magkaroon ng utang ang Diyos sa Kanya. Sa verse 35, sino ang makapagbigay na sa Kanya at siya'y mababayaran? Ipinaliwanag ang dahilan sa verse 36, sapagkat mula sa Kanya, ang lahat ng mga bagay. Ang tanong kung sino ang nakapagbigay na sa Kanya at siya'y mababayaran. Ipinapahiwatag nito na ang gayong bagay ay imposible. Bakit ito imposible? Sapagkat mula sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin nito na ang Diyos ang lumikha ng langit, lupa at lahat ng mga bagay sa kalawakan. At sa pamagitan niya, mula sa Kanya. Ibig sabihin, nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At sa pamagitan niya, lahat ng mga bagay ay napapanatili at iniingatan hanggang sa ngayon. At para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin na sa huli, lahat ng mga bagay ay babalik sa Kanya. Isa sa katuparan ng sakdal na kalooban ng Diyos at ang Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pinananatili at pinamumunuan niya ang buong kalawakan. Na isinasa katuparan ng Kanyang banal na plano. Sa huli, ang lahat ng mga bagay ay magwawakas para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa Apokalipsis 21 verse 1, kita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Kasalukuyan po tayong nakatira sa unang langit at unang lupa. Gayunpaman, kapag dumating na ang panahon, ang lupaing ito ang langit natin tinitirahan ay lilipas. Hindi po ba? Lahat na nilikha ng Diyos ay mawawala sa takdang panahon. Gaya ng sinabi sa Apokalipsis 21 verse 1. Napakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Kapag nakapasok na tayo sa kaharian ng langit, mawawala na ang mundong kasalukuyan nating nakikita. Hindi natin lubos na maiisip kung gaano kaganda at kaluwalhati ang bagong langit at ang bagong lupa. Kaya nga sinasabi sa unang Korinto, chapter 2 verse 9, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang lugar na inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga tinubos na anak ay isang lugar kung saan wala pang matang nakakita, wala pang taingang nakarinig, at hindi pa kailanman nailarawan ng puso ng tao. Isa itong mundo wala pa kailanmang nakakita, at wala pa kailanman nakarinig, at lubusang lampas sa ating imahinasyon. Gamit ang pag-iisip ng tao, hindi natin maaaring maipahayag kung ano ang gaya ng langit. Walang sino man ang nakapagpaliwanag nito ng lubusan. Kaya, ang salitang sa magitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay nangangahulugang ang lahat ng mga bagay ay magtatapos upang maisakatuparan ang kaluwalhatian ng Diyos at ang Kanyang banal na plano. Gaya ng sinasabi sa Roma 11:36, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Ang lahat ng mga bagay ay narito para lamang maisakatuparan ng kalooban ng Diyos at upang may pahayag ang Kanyang kaluwalhatian. Sa chapter 12 verse 1, nagsimula ito sa kaya nga, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay narito sa pamamagitan niya, sapagkat nilikha niya ang lahat ng mga bagay, at sapagkat ang lahat ng mga bagay ay babalik sa Kanya upang maisakatuparan ng Kanyang banal na layunin. Kaya nga, sinasabi sa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ilaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Kaya nga, tayo mga Kristiyano na alam ang katotohanan ito, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Silang mga nakatanggap ng kahabagan ng Diyos ay ang mga tinubos, ang mga naligtas. Para sa mga naligtas na, sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid,
Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, natanggap natin ang kahabagan ng Diyos. Ang kahabagang ito ay tumutukoy sa mahabaging pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na tumitingin sa atin ng malalim na habag at biyaya. Natanggap natin ang mahabaging pag-ibig ng Diyos. Tinignan niya tayo ng may habag. Dahil natanggap na ninyo ang pag-ibig at kahabagang iyon, dapat inyong pakinggan ang sinasabi ko. Sa ibang salita, kung naligtas kayo, makinig kayo sa mga salitang ito. Ang mga hindi ligtas ay hindi makakayang tanggapin ang mensaheng ito. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay. Ang inyong katawan ay isang handog na buhay, banal na nakasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Bilang mga taong naligtas, ano ang mga bagay na dapat nating ialay sa Diyos sa panahon natin dito sa mundo? May mga magandang himno na lubos na nakaayon dito, Panginoon. Wala na akong ibang bagay na maibibigay, kaya ibibigay ko ang aking katawan at buhay sa iyo. Meron tayo ng katawang ito. Subalit naunawaan niyo po ba na noong naligtas tayo, parehong ang katawan at kaluluwa natin ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Sinasabi sa unang Korinto 6:19 hanggang 20, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Sinasabi na ang katawang ito ay hindi na sa atin. Binili niya po ito maging ang ating mga kaluluwa at ang ating mga katawan sa isang malaking halaga. Isipin po natin na ang katawang mayroon tayo ay hindi na sa atin. Hindi natin dapat isipin na sa atin ito. Sa una, maaaring iniisip natin, magulang ko ang nagsilang sa akin. Hindi ba ang katawang ito ay sa kanila? Hindi po. Hindi ito totoo. Bagaman isinilang tayo ng Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng ating mga magulang, hindi nila pagmamayari ang ating mga katawan. Sinasabi sa awit 139, 13 hanggang 14, sa bahay bata ng aking ina ako iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at mga. Ang Diyos ang humabi sa atin sa bahay bata ng ating ina. Ginawa niya ang ating mga laman, namang loob at ang ating buong katawan. Bagaman mga magulang natin ang nagsilang sa atin, anong kakayahan o kapangyarihan ang mayroon sila upang posibleng malikha ang isang bagay na kamangha-mangha? Isipin niyo po ang isang inang aso na nagsilang ng magagandang mga tuta. Ang inang aso ba ang lumikha sa kanila? Anong kakayahan o kapangyarihan ang posibleng mayroon siya upang makalikha ng magagandang mga tuta? Ang parehong Diyos na lumikha sa inang aso ang siyang lumikha rin sa kanyang mga tuta. Nilikha ng Diyos ang ating mga magulang at isinilang sila sa mundong ito. At ang mga anak na isinilang sa pamamagitan nila ay nilikha sa pamamagitan ng sariling mga kamay ng Diyos. Kaya nga, ipinahayag ng Biblia na ang Diyos ang ating tagapaglikha. Ang siyang masalimuot na naghabi ng magkakasama ng ating mga pisikal na katawan. Gaano na lamang kahiwaga at kamangha-mangha ang ating mga katawan. Gaya ng ipinahayag sa kasulatan ng pagkagawa sa akin ay kakilakilabot ng mga. Ang katawang ito ay nilikha ng Diyos at sa Kanya ito. Maging ang mga kaluluwa natin ay sa Kanya. Ang Panginoon ang tumubos sa ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng Kanyang mahalagang dugo. Gaya na nasusulat sa Isaiah 38, verse 17, ngunit inyong pinigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasa, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Dahil iniligtas na tayo sa ganitong paraan, inutusan niya tayo, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ngayon, nang sinabi ng Biblia na ibigay mo ang iyong katawan sa Diyos, hindi ko ibig sabihin na magbigay ka sa Kanya ng isang bagay na pagmamayari mo. Sa katunayan, wala namang kahit anuman, walang kahit anuman sa atin, at walang tunay na sa atin. Parehong ang katawan at kaluluwa natin ay lubusang pagmamayari ng Panginoon. Siyempre po, bago tayo maligtas, pakiramdam natin na lahat ng mga bagay ay sa atin. Natural lamang po yun. Bago tayo maligtas, wala tayong alam. Hindi natin kilala ang Diyos. Ngunit pagkatapos maligtas, hindi lamang natin siya pinasasalamatan sa biyaya ng kanyang kaligtasan, kundi naunawaan natin na hiwalay ng Diyos ang ating mga kaluluwa, mga katawan,
at ang buong buhay natin bilang Kanya. Itinalaga niya tayo upang maging mga pag-aari niya. Wala ngayon sa inyong buhay ng pananampalataya matapos maligtas, dapat ninyong maunawaan na walang bagay ang sa iyo. Ngunit ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Sa unang Kronika 29, inihandog ni David ang lahat ng mayroon siya upang maipatayo ng kanyang anak si Solomon ang templo. Sama-sama rin naghandog ang mga Israelita. At nanalangin siya sa Diyos sa unang Kronika 29:14. Sabi niya, ngunit sino ba ako at ano ang aking bayan? Nakusang makapaghandog sa ganitong paraan, sapagat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang sa iyo ang aming ibinibigay sa iyo. Hindi ito pagbibigay sa Diyos ng kung anong mayroon tayo, kundi binabalik natin sa Diyos kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. Ito ang eksaktong katotohanan. Hindi natin ibinigay kung ano ang mayroon tayo. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Hindi nito ibig sabihin na ibigay natin sa Diyos ang mayroon tayo. Dahil pagmamayari ito ng Diyos, ibig sabihin na ialay natin sa Diyos kung ano ang pagmamayari ng Diyos sa parang karapat-dapat sa Kanya. Ang mag-aalay sa Diyos ay nangangahulugan ng mabuhay sa paraan ng pagmamayari ng Diyos. Ayon sa Kanyang kalooban. Matapos matanggap ang kaligtasan, wala nang bagay ang pagmamayari ko. Anong mayroon ako? Sa Ecclesiastes 5:15, kung paanong siya lumabas sa natutunan ng kanyang ina, gayon siya muling alis. Ubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagkapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ang lahat ng bagay ay pagmamayari ng Diyos. Naparito tayo sa mundo na sa maiksing panahon. Kapag naligtas na ang ating kaluluwa, aalis na lamang tayo. Bukod dito, wala nang ibang bagay na maaari tayong magkaroon. Pagkatapos maligtas, ano ang mangyayari? Ang katawan ko, ang kaluluwa ko, kabataan ko, kakayahan ko, ang lahat na mayroon ako ay pagmamayari ng Diyos. Ang gamitin ng pagmamayari ng Diyos sa parang karapat-dapat para sa Diyos, ang ibig sabihin ng pag-aalay. Tama po? Silang mga hindi ligtas, kaya nag-iisip na ang lahat ng mga bagay ay pagmamayari nila. Kaya iniisip nila na ibinibigay nila ang sariling pagmamayari nila sa Diyos. Mali po ito. Una, walang sino man ang makakapaghandog sa Diyos ng anuman, sapagat ang lahat ng bagay ay sa Diyos. Ang sabihin na hinahandog natin sa Diyos ang pagmamayari ng Diyos, ibig sabihin, kinikilala natin ito ay pagmamayari ng Diyos at nabubuhay tayo sa paraanan na nararapat sa pag-aari ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng paghahandog sa Diyos. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Pagkatapos matanggap ang kaligtasan, ang pag-aalay sa Diyos ng pagmamayari ng Diyos ay mahasabing isang espiritual na pagsamba na maaari nating ialay. Sa Juan chapter 4, sinasabi ng babaeng Samaritana, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, sa bundok ng Gerizim. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Alin ang tama? Kaya sa Juan 4:21, babae, maniwala ka sa akin, na darating ang oras na inyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sasambahin ng Ama. Parehong mali po yun. Marating ang oras para sa tunay na pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Kakaiba ang pananaw ng mga tao pagdating sa pagsamba. Sinasabi ng mga Kristiyano, dapat tayong magsipagsamba. Nag-uumpisa akong dumalo sa simbahan mula noong unang taon ko sa middle school. At dahil yun ay isang Christian school, kinailangan namin pumunta sa simbahan tuwing linggo. Noong pumunta kami sa simbahan, may isang matandang pastor ang nakabihis ng maayos ng tradisyonal na damit at sasabihin niya, sama-sama tayong sumamba. Ang mga sumasamba ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Napaka-formal at may paggalang. Iniisip ng mga tao na ang buong kapaligiran ay siyang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos. Minsan, nagkatipon kami sa isang simbahan sa isang lugar na tinatawag na Himji.
sa probinsya ng Jolado. At habang nag-evangelize ako, ay dumating na isang Amerikano at sinabi niya, "Kailan ang pagsamba ninyo rito?" Sinabi ko, "Wala kaming pagsamba." "Wala kayong pagsamba?" Sumagot ako, "Nag-aalay kami ng pagsamba." Pagkatapos mag-isip ng sandali, sinabi niya, "Tama, wala tayo nito. Iniaalay natin ito. Kaya pag-aalay tayo ng pagsamba, tinatanggap ito ng Diyos." At tinitingnan niya kung talagang ginagawa natin ito ng maayos o hindi. Ngunit kahit ganoon, paano tayo nag-aalay ng pagsamba? Kung tayo ay nagtitipon, nanalangin, umaawit ng mga himno at nagbibigay ng mga handog, pagsamba ba yun? Yun ay pagsamba rin. Opo, pagsamba po yun. Ngayon pa man, ang pagsamba na binanggit ng Biblia ay hindi tumutukoy doon. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kapag natanggap ng isang ligtas na tao ang Espiritu Santo, ang paglakad ayon sa Espiritu ay pagsamba. Ang tao hindi ligtas ay walang Espiritu Santo. Sa makatuwid, hindi sila maring sumamba sa Espiritu. Ang Diyos sa Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu. Ang Espiritu ay tumutukoy sa Espiritu Santo, sa Espiritu at katotohanan, sa katotohanan. Dumarating ang Espiritu Santo, tinuturo sa atin ang katotohanan, at inaakay tayo at ang pamumuhay ayon sa Espiritu na iyon ay pagsamba. Sinasabi na siya ninyo makatwirang paglilingkod. Ang pagsamba ay hindi tungkol sa pagtitipon sa isang tiyak na lugar, sa isang tiyak na oras, at sumusunod sa tiyak ng formalidad na nagsasabing, "Nagsimula tayo sa pagsamba at tapusin natin ang pagsamba." Sa simula pa lang, mali na ito. Ginagawa rin yan ng mga tao sa ibang relihiyon. Ginagawa rin ito ng mga Buddhist ng napakataimtim. Yumuyuko ng daang-daang beses at nagsisikap ng husto. Iyan po ay pagsamba para sa isang taong naniniwala kay Jesus. Hindi po iyon pagsamba. Hindi tayo nagtipon dito para magsipagsamba. Huwag po tayong mamali ng pag-unawa. Nagtitipon tayo upang matuto kung paano magsipagsamba. Iyan ay isang mas tumpak na pahayag. Ang ating buong buhay ay pagsamba. Ang bawat bahagi ng buhay ay kinabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Buhay, pamilya, buhay trabaho, buhay panlipunan, pagtitipon sa church para sa fellowship, pagsunod sa salita, at paglilingkod. Lahat ng aspetong ito ng buhay ay pagsamba na iniaalay sa Diyos. Ganoon kayo dapat mag-isip kapag may nagtanong, "Saan ka galing?" At sumagot ka, "Nanood ako ng pagsamba." Dapat matalas ang iyong mga mata para makapanood ng pagsamba. Siya nakakakita kung nagawa ito ng maayos o hindi ay ang Diyos. Tama po? Ang pagsabing nanonood ako ng pagsamba ay kakaiba at maging ang pagsasabing nag-alay ako ng pagsamba ay nakakapandin lang. Kung ganoon ay nag-aalay ka ba ng pagsamba sa simbahan at tapos na iyon? Simulan natin ang pagsamba at pagkatapos, ang pagsamba ay tapos na. Ang pagsamba ay natapos, seryosong problema ito. Ang ating buong buhay ng pananampalataya ay dapat maging pagsamba. Ang pamumuhay ng ating puso, pag-iisip, salita, at kilos ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ay ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng ito ay pagsamba. Hindi isang bagay na ginagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa isang ritual. Ang ganitong konsepto ay nagmula sa mga gumagawa ng relihiyosong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gamit ang katawang ito, inyong ialay inyong mga katawan na isang handog na buhay, manal na kasiyasiya sa Diyos. Isang handog na buhay. Sa lumang tipan, nag-aalay sila sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tupa, kambing o guya. Ngunit sa bagong tipan, si Jesus ay dumating at inialay ang kanyang katawan bilang handog na pantubos para sa ating mga kasalanan. At para sa mga ligtas, ang pamumuhay sa natitira nilang buhay, ito ay hindi sa pamamagitan ng paghahandog ng mga tupa, kambing o guya, kundi ang ating sariling katawan ang naging alay. Ang ating katawan ng alay. Ito ay handog na inihahandog sa Diyos. Ang pag-aalay ng pag-aari ng Diyos sa Diyos. Iyan ay pagsamba. At ang salitang pagsamba at paghahandog ay pareho.
inyong ialay bilang isang handog na buhay na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Iyon po ay handog. Iyan ay pagsamba. Sa makatuwid, upang makapag-alay ng pagsamba sa Diyos, dapat po nating malaman na parehong binili ang ating katawan at kaluluwa ng dugo ng Panginoon. Ibinibigay ba natin sa Diyos ang meron tayo? Ibinibigay natin sa Diyos ang pag-aari ng Diyos. Sa unang Korinto, sa chapter 6, verse 19 hanggang 20, kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't nawalatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kaya, inialay natin ang ating katawan sa Diyos. Hindi lamang ang ating katawan, kundi ang ating katawan at ang ating puso. Inihandog natin ang lahat sa Diyos. Iyan ang buhay na handog na inialay sa Diyos. At ang lahat ng ating mga salita at ang mga gawa ay dapat maging isang buhay na handog na nakalulugod sa Diyos. Nawalatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Sinasabi sa mga taga-Roma 3:23, yama ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Lahat ng bagay ay hindi makapagbibigay luwalhati sa Diyos dahil sa kasalanan. Kaya sa unang Korinto 10, verse 31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, hindi tayo basta-basta kumakain at umiinom lang at tumitigil na doon. Kaya kung kayo man ay kumakain at umiinom o ano man ang ginagawa, gawin ninyong lahat sa kalawalhati ng Diyos. Ang layunin ng ating pamumuhay ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat ng ating kinakain at iniinom, lahat ng ating sinasabi at ginagawa ay dapat magbigay ng kalawalhatian sa Diyos. Ano bang hindi nagbibigay kalawalhatian sa Diyos, iyon po ay kasalanan. Yamang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Hiwalay sa kanyang kalawalhatian. Ang dahilan kung bakit nilikha ang sangkatauhan ayon sa larawan ng Diyos ay para sa plano at layunin ng Diyos. Nilikha niya tayo para sa kanyang kalawalhatian. Nilikha niya tayo para sa kanyang kalawalhatian. Ngunit ang sangkatauhan ay nagkasala at bumagsak. Ngunit namatay si Jesus sa halip natin at binayaran ang buong kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kaya anong ibig sabihin nito? Ang ating mga katawan at mga kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon. Kung kaya't kailangan nating mamuhay para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos, ayon sa layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang buhay na nabubuhay para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos ay nagiging buhay na handog na kasiyasiya sa Diyos. Tignan po natin saglit sa Roma, sa chapter 6. Roma, chapter 6, verse 13. Roma, chapter 6, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ang mga bahagi, tumutukoy ito sa ating mga katawan. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Ang mamuhay ng hindi matuwid sa kasalanan. Gamit ang katawang ito ay ang paghahandog nito bilang kasangkapan sa kasamaan tungo sa kasalanan. Inihandog nyo ito. Hindi po ba? Hindi nyo pwedeng ihandog yan sa Diyos. Pwede po ba? Bago ang kaligtasan, ginagamit natin ang ating katawan sa anumang parang gusto natin. Sa anumang paraan na maginawa para sa atin na mumuhay sa lahat ng uri ng kasalanan. Ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, ang ating katawan at ang ating kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon. Sa mga katuwid ay hindi dito sa atin. Unang Korinto 6:19, kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Hindi ito sa atin. Sa verse 20, kayo binili sa isang halaga. Isang malaking halaga. At sa unang Korinto 7, verse 23, kayo ay binili sa halaga. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Pagkatapos ng kaligtasan, ang ating mga katawan at kaluluwa ay hindi pag-aari ng ating mga magulang o ng ating sarili o ng sinuman.
Kung gayon, para kanino tayo dapat mabuhay? Dapat tayong mabuhay para sa Panginoon. Siya na hindi lamang lumikha sa atin, kundi nagligtas ng ating mga kaluluwa. Kung kayo man ay kumakain at uminom, o ano man ang inyong ginagawa, ano man ang inyong gawin, kasama dito ang lahat ng bagay. Magtrabaho ka man, mag-asawa ka man, at bumuo ng pamilya. Ano man ang inyong ginagawa, ang layunin ay gawin ito para sa kaluluwalhati ng Diyos. Dahil yan, ang layunin ng buhay ng isang taong ligtas. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Dapat malinaw nating malaman kung sino ang nagmamayari ng anumang bagay. May isang taong umupa ng isang kasambahay. At sinabi nila, ang batang babaeng iyan ay maayos, gumawa. Ngunit may isa siyang kahinaan. Hindi niya matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang sa kanya at kung ano ang pag-ari ng iba. Ang lahat ay sa kanya. Pareho kung ano ang sa akin at ang sa iyo. Sa isang tren, mayroong sabitan ng coat. Doon ito isinasabit. Pagkatapos, ang ibang tao ay mag-aalis din ng coat at isasabit din ito sa ibabaw ng sa iyo. Tapos aabutin nila ang bulsa ng iyong coat. Ang nakasabit sa ilalim, kukunin ang wallet at ilalagay sa coat nila. Pagkatapos ay aalis sila. Sa katunayan, minsang nangyari iyon sa akin. Pagbaba ko sa tren, wala na ang wallet ko. Kaya ang taong iyon ay kumuha nito. Kung sasabihin kong, excuse me, bakit kayo nangunguha ng wallet ng iba? Maaaring sabihin lang nila na akala nila ay sa kanila iyon. Dapat nating malaman kung alin ang sa atin at kung alin ang pag-aari ng ito. Ang mabigong malaman ng pagkakaiba nito ay pagnanakaw. Sa ating buhay pananampalataya sa harapan ng Diyos, kung hindi natin masabi kung ano ang pag-aari ng Diyos at kung ano ang pag-aari natin, ito ay pagnanakaw. Sa Malakias chapter 3 verse 8, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Kaya may ninanakawan ninyo ako. Ang mga Israelita ay walang pakundangang sumagot. Paano ka namin ninakawan? At ang sagot ay sa mga ika-10 bahagi at sa mga handog. Sa ilalim ng kautusan, ang ika-10 bahagi ay inihiwalay bilang pag-aari ng Diyos. Ang ituring ang mga handog na nararapat na pag-aari ng Diyos bilang sarili pag-aari ay pagnanakaw sa Diyos. Pero ang ika-10 bahagi lang ba ang pagmayari ng Diyos? Ang ika-10 bahagi ay deklarasyon. Isang tanda na kinikilala ninyo na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Ang pagdadala ng ika-10 bahagi ay ang pagkilalang iyon. Kaya, pagkatapos bang ibigay ang ika-10, ang natitirang 90% ay iyon na ba? Hindi po. Ang ibigay ang ika-10 bahagi ay isang tanda ng pagkilala na lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. At ang natitirang 90% ay dapat ring gamitin ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi maaaring ibigay ninyo ang ika-10 bahagi at nakawin naman ng siyang ang 90%, kaya sa Malakias chapter 3 verse 9, kaya isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Kapag kinikilala natin kung anong pag-aari ng Diyos, itinuturing ito na sa Kanya at nabubuhay ng naayon dito. Nalulugod ang Diyos dito na patuloy na nagbibigay sa atin. Kaya, ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Tayo ay nabubuhay kasama ng mga patay, hindi ba? Kaya ngayon, para sa Diyos na nagligtas sa ating kaluluwa, ihandog ninyo ang inyong mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ginagamit natin ang katawan nito na kasangkapan para sa kasalanan. Ginagamit natin ito para gumawa ng kasalanan. Hindi ba? Bago maligtas, pero pagkatapos maligtas, dahil sa maging ang katawan nito ay binili niya rin ng mahalagang dugo ng Panginoon. Kaya ngayon, ihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan, ang buo niyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Ang mabuhay ng matuwid ayon sa kalooban ng Diyos.
Iyon po ang paghahandog ng ating sarili sa Diyos bilang kasangkapan ng katwiran. Ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, hindi na ito buhay na kinabubuhay para sa sarili. Ito ay buhay na ikinabubuhay para sa Panginoon. Sa awit 116 verse 12, ano akong susukli sa Panginoon? Anong kasunod? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Hindi dapat ito makalimutan ng isang taong naligtas, kahit na saglit. Tuwing umaga, pagising natin, itanong dapat natin, paano ko masusuklian sa araw na ito ang biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin? Maaari ba nating masuklian ang biyayang iyon? Ang gawin natin sa buong buhay natin? Ano man ang gawin natin sa buong buhay natin? Ang tanging anak ng Diyos ay namatay sa halip ng isang makasalanang tulad ko. Ibinuhos ang lahat ng kanyang banal na dugo at iniligtas ako na nakatadhana sa impyerno. Kapag naisip ko ang katotohanan nito, alam kong kahit na mamatay ako ng 100 beses para sa Panginoon, hindi ito kailanman mababayaran ng biyayang iyon. Kung hindi ko kayang mamatay ng 100 beses, hindi ba pwedeng kahit papaano ay mabuhay ako ng 1 beses para sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin. Upang iligtas ang makasalanang tulad ko, iniwan niya ang maluwalhating trono sa langit, bumaba sa mundo, naging tulad sa tao, at hindi lang siya nagtiis ng bawat pagdurusa na kinaharap ng sangkatauhan, kundi siya na banal at maluwalhati ay tumanggap ng parusang kamatayan, gaya ng pinaka nakakaawang kriminal. At tinagupit siya ng teribleng panghagupit. Dinuraan ng mga Romanong sundalo ang mukha ni Jesus, sinampal ang kanyang mukha ng kanilang mga palad, hinampas ang kanyang ulo ng tungkod, at pinagsabihan siya ng lahat ng paghiinsulto. Ang mukha ni Jesus ay natakpan ng kanilang mga dura. Hindi siya sumagot ng kahit anong salita. Napulit ang kanyang katawan dahil sa malupit na panghagupit na iyon. Pinasan niya ang krus, natumba at natisod habang inaakyat siya sa burol ng Golgotha. Ipinako siya sa krus mula sa ika-9 ng umaga at namatay noong 3 ng hapon. Nakapako sa krus ng 6 na oras. Natiniis ang lahat ng pagdurusa at bumaba hanggang sa libingan. Siya ang banal ng Diyos, nakapantay ng Diyos. Ginawa niya ang lahat ng ito para iligtas ang makasalanang gaya ko, na mas masahol pa kaysa sa uod. Ngayon si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, at hindi lamang siya nanalangin para sa atin, patuloy din siyang tumutulong sa atin hanggang sa araw na ito, hanggang makapasok tayo sa kanyang kaharian. Paano natin masusuklian ang lahat ng biyayang ito? Mayroong naligtas na isang German na konde na ang pangalan ay Zinzendorf. Ngunit hindi niya masyadong iniisip kung paano dapat mabuhay bilang Kristiyano. Isang araw, sa isang art museum sa Germany, nakita niya ang isang painting ni Jesus na may suot na koronang tinik at ipinako sa krus. Sa ibaba ng painting, sinasabi, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Ano ang ginawa mo para sa akin? Ano ang ginawa mo para sa akin? Ano ang ginagawa mo para sa akin? Ito po ang nakalagay doon. Kaya bumagsak si Zinzendorf sa harap ng painting. Naunawaan niya na ang banal na Panginoon ay nagdusa at namatay para iligtas siya. Subalit wala siyang ginagawa para sa Panginoon. Umiyak siya. Nang umiyak sa harap ng painting at bago siya tumayo, nangako siya sa Panginoon, mula ngayon, mabubuhay lamang ako para sa Panginoon. Dahil siya ay isang konde, marami siyang pera. Ibinigay niya ang lahat ng kayamanang iyon sa Panginoon. Nagkakilala din sila ni John Wesley noong panahon iyon. Gumawa siya na kasama ng mga Puritans na nangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo at ginamit ang lahat ng pera niya para sa gawaing yun. Ito po ay ang konde na si Zinzendorf. Pareho lang. Siya at tayo ay tumanggap ng parehong biyaya, hindi ba? Walang anumang mayroong tayo ang talagang sa atin, gaya sinabi ni David. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang sa iyo ang aming binibigay sa iyo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Pero bukod sa pangunahing mga bagay na kailangan natin, dapat nating ibigay sa Panginoon ang natitira natin para sa Ebanghelyo.
Tinatawag ito ng Biblia na handog na buhay sa Diyos. Kapag sinabing inyong katawan, hindi lang ibig sabihin ito ang pisikal na katawan ninyo, kundi pati ang inyong puso. Dapat nating ibigay ang lahat na mayroon tayo sa Panginoon. No po. Hindi lang ibig sabihin ito ang pisikal na katawan ninyo, kundi pati ang inyong puso. Dapat nating ibigay ang lahat na mayroon tayo sa Panginoon. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. You can only be blessed and have peace and sweet rest. Ibig sabihin na pagkatapos ninyong ibigay ang lahat na sa dambana ng Panginoon at magsabi, lahat ng bagay ay pagmamayari niyo. Maaari kayong magkaroon ng tunay na fellowship sa Panginoon. Dahil natanggap ko ang biyaya ng Panginoon. Parehong ang katawan at kaluluwa ko ay pag-aari niya. Ngayon, mabuhay man ako o mamatay, susundin ko ang kalooban ng Diyos. Ito ang tunay na kahulugan ng ibigay ang inyong sarili sa Panginoon. Ang ibang mga tao ay nagbibigay lamang ng kaunting pera, pagkatapos ay namumuhay na ng ayon sa kagustuhan nila. Sa lagay po ba ninyo na ang Diyos ay humihingi ng salapi sapagkat siya ay kinakapos? Hindi po. Hindi po ganoon. Tingnan po natin sa 2 Korinto chapter 5, verse 15. 2 Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Siya'y namatay para sa lahat. Opo, siya'y namatay para sa lahat. Ang Panginoon ay namatay para sa lahat. Siya po ba ay namatay para lamang sa ibang tao? Siya ay namatay mismo para sa akin. Kapag sinabing lahat, huwag po ninyong isipin ang inyong sarili ay maliit na bahagi lamang ng karamihan. Subalit, isipin po ninyo na siya ay namatay para sa akin. Pakiusap, sikapin ninyong ilagay ang inyong sarili sa talatang ito. Ilagay po ninyo ang inyong sarili sa talatang ito. Upang ang mga nabubuhay. Ano pong ibig sabihin ng ang mga nabubuhay? Ibig sabihin po na tayo ay nabubuhay ngayon sapagkat ang Panginoon ang namatay sa halip natin. Kung ang Panginoon ay hindi namatay, sa akin, paano ako mabubuhay? Sinasabi sa unang 1:4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buntong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamagitan niya. Ang Diyos ang namatay sa halip na ako upang mabigyan ako ng buhay. Upang ang mga nabubuhay. Tayo na mga naligtas ay muling binuhay sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa atin. Hindi po ba? Upang ang mga nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Hindi na muli. Pagkatapos ating maligtas, hindi na tayo dapat muling mabuhay pa para sa ating mga sarili, kundi para sa Kanya, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin po ay hindi na dapat tayo mabuhay pa para sa ating mga sarili, subalit para lamang sa Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa atin. Dahil ang Panginoon ay binili na ang ating katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang dugo, wala na kung anumang pagmamayari pa. Ang lahat ay sa Panginoon. Dahil ang lahat ay sa Panginoon, dapat lamang tayong mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi po ba? Kahit na ako'y mabuhay at pumamatay. Lahat ay maging ayon sa iyong kalooban. Tingnan po natin, Roma chapter 14. Roma chapter 14, verse 7 at 8. Verse 7 at 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay.
kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Binasa niyo po ba ito ng mabuti? Ano po ang punto na mabasa at malaman lamang ang mga salitang ito? Sa atin, tayo mga naligtas. Tayo ang mga taong nagtamo ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay namatay. Tayo na mga makasalanan na patungo sa impyerno ay naligtas at nabigyan ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya, sa atin, na mga naligtas, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino man namamatay sa kanyang sarili. Tama po ba? Natural lamang po ito. Hindi po ito espesyal na bagay. Ito po ang eksaktong dapat na mangyari. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. If I live for the Lord. If I die for you. I belong to you. Till life or death. Tayo po ay walang kalayaan na mabuhay para sa ating sarili at walang karapatan na mamatay para sa ating sarili. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya basahin po natin sa verse 9, Roma, chapter 14, verse 9, sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at hindi ng mga buhay. Ano pong ibig sabihin ng sapagkat dahil dito? Ibig sabihin po na ang mga nabubuhay ay nabubuhay para sa Panginoon, namamatay para sa Panginoon. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at hindi ng mga buhay. Upang siya ay maging Panginoon ng mga patay at hindi ng mga buhay. Kahit na tayo ay mabuhay o mamatay, tayo ay iniligtas niya para sa layunin at mabuhay tayo para sa Panginoon. Kahit na tayo ay iniligtas niya para sa layunin iyon, may mga tao na tumatanggap ng kaligtasan at pagkatapos ay namumuhay ayon sa kanilang gusto. Kung gayon, nagiging ano po sila? Ibig sabihin ay ginagamit lamang nila ang biyaya ng Diyos at dinaraya ang Panginoon. Hindi po natin ito dapat gawin. Buksan po natin sa Biblia sa mga awit 100, mga awit number 100. Basahin po natin mga awit 100, number 100, verse 3. Basahin po natin. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Siya ang lumalang sa atin at tayo ay Kanya. Dahil iniligtas niya ang mga makasalanan na gaya natin sa pamagitan ng pagbabayad ng malaking halaga. Tayo ay sa Panginoon, hindi po ba? Tayo ay Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Iniligtas tayo ng Panginoon at naging ating mabuting pastor. At tayo ay Kanyang gagabayan hanggang sa makapasok tayo sa kaharian sa langit. Basahin din po natin Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20. Basahin din po natin ng sabay. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kabisado na ninyong lahat ang talatang ito. Tama po ba? Sa mga hindi po ito kabisado, kabisaduhin niyo po ito bago po kayo kumain ng tanghalian. Hanggang hindi niyo po ito nakakabisado, huwag po kayong magtanghalian o maghapunan. Ang salitang ito ay hindi lamang dapat kabisaduhin. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo
Yung ako po, noong namatay ang Panginoon, ako rin ay namatay. Ako na isang makasalanan. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang taong tumanggap ng kaligtasan ay may Panginoon na ngayon na naninirahan sa loob niya. Tama po? Si Kristo ay nasa akin. Ang Panginoon ay wala sa malayong lugar. Sa halip ay nasa mga taong naligtas. Sa Juan, chapter 14, verse 20, sa araw na iyon ay malalaman ninyo, ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ako at ang Panginoon ay nag-iisa, at hindi na maaaring paghiwalay pa. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Siya ay nasa akin. Sabi pa, ay kinabumuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ngayon, ang Panginoon ang aking Panginoon. At siya ay nasa akin, ang Panginoon. Isa lamang akong shell, at ang Panginoon ay nasa akin. Ang Panginoon ang dapat maging Panginoon ng aking buhay. Ngayon, isang bagong layunin sa buhay ang ibinigay sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, gaya ng natutunan natin sa Biblia. Ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salitang ito ay naniniwala tayo na nasa atin ang Panginoon. Pagkatapos ay pinapangunahan tayo dito upang mabuhay ayon sa ninais ng Panginoon. Sa unang Juan, chapter 2, verse 6, sabi, ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, ang Panginoon ay nasa akin, at ako ay sa Panginoon. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya, hinaharap at lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Gaya ng paglakad ng Panginoon, ginagawa ng Espiritu Santo na maniwala tayo na nasa atin ang Panginoon at ipinapaalam nito sa atin kung ano ang kalooban na nakalulugod sa Panginoon. At binibigyan niya tayo ng puso upang mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa Filipos 2:13, sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban. Ginagawa ng Diyos na gumagawa sa atin na ang kalooban na kalugod-lugod sa Kanya ang maging nilanais ng ating puso. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos na nasa atin. At siya rin nagbibigay sa atin ng lakas upang magawa ang nakalulugod sa Diyos. At tinutulungan din tayong magawa ito. Kapag ligtas ka na, dapat ninyong malaman na ang Panginoon ng inyong buhay. Nabubuhay ka lang sa ayon sa gusto mo. Pagkatapos, nagsisimba ka ng linggo at nagsasabi, Panginoon, aawit ako para sa iyo. At kumakanta ka. Panginoon, hindi ito marami, ngunit magbibigay ako ng kaunting offering at magbibigay ka. Panginoon, paalam po, kita tayo ulit sa susunod na linggo. Pupunta ba kayo sa templo ng mga Buddhist? Ganun kasi ang ginagawa ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nasaan ba ang Panginoon? Iniiwan mo ba siya sa loob ng gusali ng simbahan at pupunta ka para batiin siya isang beses sa isang linggo? Lagi po natin kasama ang Diyos. Sinasabi ng ibang tao, Panginoon, mayroon akong pupuntahan ngayon. Ang lugar na pupuntahan ko ay hindi kasiya-siya para sa iyo. Kaya pakiusap, manatili ka na lang sa bahay at magpahinga ngayon. Babalik ako. Kung ganoon, sasabihin ba ng Diyos, sige, umalis ka na at bumalik ang ligtas. Ganun po ba ang sasabihin ng Panginoon? Ganun po ba? Maaaring sabihin ng Panginoon, sasama ako sa iyo. Sumusunod ang Panginoon. Hindi kami pwedeng maghiwalay. Siya at ako. Kung ganito, saan ka pupunta na kasama ang Panginoon? Pupunta ka ba sa nightclub? Hindi ka dapat pumunta sa mga lugar na napuput ng Panginoon. Gawin mo lamang ang kasiya-siya sa Panginoon at huwag gawin ang mga ayaw ng Panginoon. Ang Panginoon ang aking buhay. Malaya ba ako na iwan ng Panginoon at mabuhay sa ayon sa gusto ko? Hindi po. Sinabi pa,
Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Inaasahan ko po na tiyak na may sasaulo niyo po ito. Kung sakaling nakalimutan niyo ito, paulit-ulit na sauluhin natin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at ang bigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sabi po, na sa akin ay nagmahal at ang bigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Sa unang Pedro, sa chapter 3, verse 15, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Si Kristo ang Panginoon ng aking puso. O ang Panginoon ng aking puso, kung gayon ay hindi ko mapipigilan ang maging banal sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Tama po ba? Kaya sabi, kundi sa iyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Sinasabi rin sa Ephesians chapter 5 verse 10 na inaalam ko anong kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin ay hanapin ko ano ang nakakalugod sa Panginoon. At sa ating buhay Kristiyano ngayon, habang tayo ay natututo ng Biblia, nalaman natin kung ano ang kasiyasiya sa Panginoon at ginagawa natin ang nakakalugod sa Kanya. At dapat hindi natin gawin ang kinamumuhian niya. At kahit na gusto kong gawin pero ayaw ng Panginoon, hindi ko dapat gawin ito. Hindi tayo dapat pumunta sa lugar na ayaw ng Panginoon. Hindi rin tayo dapat sumama sa masamang kaibigan. Sabi sa unang Korinto 15:33, huwag kayong padaya. Ang masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Kung makikipagkaibigan ka sa mga tao ng salibutan, marurumihan ang iyong puso. Maaaring mapalapit ka sa kanila, alang-alang sa evangelism. Ngunit hindi kayo dapat maging malapit na magkaibigan. Pagkatapos maligtas, dapat na maging malapit kang kaibigan sa mga kapwa natin ligtas ng mga Kristiyano at humiwalay sa mga makasalibutang kaibigan dahil sisirain nila ang pananampalataya natin. Pagkatapos maligtas, ang ating buhay ay ipapamuhay lamang para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sa Juan 5:17, sinabi ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ng aking Ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Anong gawa ang ginagawa ng Ama? Ang paglikha ng langit at lupa ay nilikha sa loob ng 6 na araw. Sinabi sa Genesis chapter 2 verse 1, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Ang gawain ng paglikha ay natapos. At sa ikapitong araw, sinabi, ng ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng kanyang gawain kanyang ginawa. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw. Subalit, sa tingin niyo ba, nagpahinga siya dahil napagod siya sa kanyang labis na gawain? Hindi po. Nagpahinga siya dahil natapos ang gawain. Sa ikapitong araw o maging ikawalong araw ay patuloy siyang nagpahinga. Ngunit kailangan siya magsimulang gumawa ulit. Sa Genesis chapter 3, dahil nagkasala si Adan at Eva, ang taong nilikha ayon sa wangis ng Diyos ay nagkasala. Kaya't naging seryosong problema ito. Kaya't nagsimula ulit ang Diyos sa paggawa. Pinasimulan niyang gawain ang kaligtasan. Kaya, sa Lumang Tipan, nakasulat ng detalyado kung paano niligtas ng Diyos ang mga makasalanan na nahulog sa kasalanan na patungo sa impyerno. At ayon sa pangako na iyon, si Jesus ay dumating upang magligtas. At sinasabi, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama. Mula kailan? Mula nang magkasala ang sangkatauhan, sinimulan niya ang gawain ng kaligtasan. At sinabi pa, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Si Jesus ay dumating upang gawin iyon. Nagplano ng Lumang Tipan ang gawain ng kaligtasan. At si Jesus ay dumating ayon sa plano na iyon upang magligtas. Kaya sa Juan 5:21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais. Paano po? Paano sila binubuhay? Sila ay nabubuhay kapag nabayaran ng kanilang kasalanan. Kaya upang tayo mabigyan ng buhay, namatay si Jesus kapalit natin. Namatay siya para sa atin upang bigyan tayo ng buhay. Tama po? Kaya naman, natapos ni Jesus ang gawain ng pagliligtas sa atin. Kaya sinabi niya,
natupad na. Juan 19 verse 30. Sabi niya, natupad na. Ibig sabihin, ay natapos na ang lahat. Nabayaran na ang lahat. Ibig sabihin ay lubusang natapos na ang gawain ng pagliligtas. Sabi sa 1:20 verse 19, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita at nagsabi, kapayapaan ang sumainyo. Parang sinabi ng Panginoon, dahil binayaran ko ang lahat ng inyong mga kasalanan, ngayon na may ginhawa na ang inyong puso. Binigyan niya tayo ng kapayapaan ng Diyos. At sinabi niyang muli, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. 1:20-21. Sinugo ang Panginoon upang mamatay doon sa krus, upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya sinabi sa 1:17 verse 4, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin, tinapos po niya yung kanyang gawain sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa krus. Kung paano sinugo ako ng Ama, pinadala ng Diyos si Jesus upang maisakatuparan ang gawain ng kaligtasan. At siya ay muling binuhay. At sinabi niya, isinusugo ko rin naman kayo. Para saan tayo isinusugo? Ang mga alagad ni Jesus at tayong lahat na naligtas ay mga alagad ni Kristo. Tayo isinusugo upang isalaysay kung ano ang naisakatuparan ng Panginoon. Tama po ba? Inalis ng Panginoon ng lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan magpakailanman. Subalit hindi ito alam ng sanlibutan. Kaya kung ito ay may isasalaysay, walang sino man ang maliligtas kung hindi may isasalaysay. Sa Roma 10:14, ngunit paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung hindi walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Kung walang mga ngaral, walang sino man ang maliligtas. O ang mga Kristiyano ay mananatiling tahimik, paano nga maliligtas ang iba? Maaari bang maligtas ang isang taong kung kasi matalino siya? Silang mga naunang naligtas ay nangaral ng Ebanghelyo at nagdinig at naunawa ng iba. Kaya ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. Ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ngunit paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Tayo na mga naligtas, ay mga sinugo upang ipangaral ng Ebanghelyo. Paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? O ang tao na ligtas ay tatahimik at tungkol sa Ebanghelyo, hindi dapat po ganito. Dapat tayong manalangin para sa mga hindi ligtas. At dapat tayong magbigay ng offering upang maipangaral ng Ebanghelyo sa mga hindi paligtas. At tayo po, sa sarili natin, dapat nating ipangaral ng Ebanghelyo. Tayong lahat ay mga ebanghelista na nangangaral ng Ebanghelyo. Napakadaming tao sa paligid natin at sila ay patungo sa impyerno. Halimbawa, madami ang namamatay sa aksidente o sa digmaan. Ang problema ay hindi lang sila basta namatay. Saan sila napunta pagkatapos? Pag-isipan po natin ito. At yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan, pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Nalalaman natin na kapag ang makasalanan ay namatay, siya ay haharap sa hukuman ng Diyos. Huhukuman at mapupuntang impyerno. Subalit nanatili ba kayong tahimik? Sasabihin nyo, hindi nyo alam, sa Genesis, naroon si Cain at Abel. Nang sila ay naghandog sa Diyos, tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, subalit hindi ang kay Cain. Kaya dahil sa inggit, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid. Sinabi ng Diyos kay Cain, nasaan ang iyong kapatid? Sinabi niya, aywan ko. Ako ba ay tagapagbantay ng aking kapatid? Natapos niyang patayin siya, buong tapang siya nagsabi, paano ko malalaman kung nasaan siya? Ito po yung sinagot niya. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Sa Kawikaan, sa chapter 24 verse 11, iligtas mo sila, dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Ang kahulugan nito ay huwag mong pabayaan ang mga makasalanan. Kung ano sila, iligtas mo sila. Kung yung sinasabi, narito hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam sa mga puso'y tumitimbang?
Masasabi po ba natin ito nang hindi nahihiya? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Paano ko nalalaman? Kahit na alam na natin, kung ang taong ito ay mamatay ngayong gabi, ito ay mapupunta ng impyerno. Kasi sinungalingan kung sabihin mong hindi mo alam. Ang pangaral ay hindi lamang para sa mga pastor o evangelist. Dapat tayong mabuhay para sa ebanghelyo. Dapat tayong mamuhay na ipinapangaral ito. Bakit po? Dahil maraming tao ang hindi paligtas. Sinabi ni Pablo, mga gawa 2024, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang misteryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus. Magpatotoo ng magandang balita ng biyaya ng Diyos. Upang may pangaral ni Pablo ang ebanghelyo, siya ay ubad, gutom, puyat, walang makain, giniginaw, nanginginig, ilang ulit na binugbog, nakulong ng maraming ulit. Pinagbabato at iniwang pakain, subalit muling binuhay. At nangaral muli. Pumunta siya sa Roma, at nangaral at sa huli ay pinugutan siya ng ulo at namatay. Sa panahon ng mga gawa, wala ni isang apostol ang mamuhay ng komportable at namatay ng mapayapa. Lahat ay naging martir. Si Deacon Esteban ay pinatay, pinagbabato hanggang mamatay, habang pinapaharal ang salita. Subalit anong pagdurusa na ang dinanas natin para sa pangaral ng ebanghelyo. Hindi tayo kinukulong, binubugbog o pinapatay para sa ebanghelyo. Subalit kapag tayo ay nangangaral ng ebanghelyo, isinasakripisyo lamang natin ang ating oras, pag-aari, kalayaan, maging ang ating kaligayahan upang ang kaluluwa ng iba ay maligtas. Tama po? Kung walang kahit na anong sakripisyo, ang ebanghelyo pa ay hindi maipapalagan. Sa 2 Korinto 9 verse 6, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay magaan rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay magaan rin ng sagana. Ang paghahasik ay sakripisyo. Kung ang sakripisyo ay maliit, kakaunti ang maligtas. Kung ang sakripisyo ay malaki, marami ang maliligtas. Ngayon dapat nating ipamuhay ang nalitira nating buhay para sa ebanghelyo. Sa 2 Korinto 6 verse 1, yamang gumagawa kaming kasama niya, nanawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Tayo na nangaral ng ebanghelyo ay magkakasamang gumagawa kasama ng Diyos. Sa Colossus 4:11, paulit-ulit na binanggit ni Pablo ang kanyang mga kamanggagawa. Ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Namumuhay tayo sa mundo, subalit gumagawang magkakasama para sa kaharian ng Diyos. Namumuhay sa mundong lilipas, ngunit gumagawa para sa mga walang hanggang mga kaluluwa. Namumuhay sa oras, subalit gumagawa para sa mga walang hanggan. Ito po tayo. Hindi po ito nakamamangha. Kung pagkatapos na maligtas, tayo ay mamumuhay lamang para sa ating sarili at hindi para sa ebanghelyo. Pupunta sa church, nagkipag-fellowship, aawit, mananalangin, hindi naman po ito masama. Subalit kung ito na lahat, normal na buhay Kristiyano ba ito? Hindi po. Dapat nating ipangaral ng ebanghelyo. Upang may pangaral ng ebanghelyo, dapat nating isakripisyo ang ating oras, pag-aari at ang ating kalayaan. Kung walang sakripisyo, walang paghihirap, walang sino man ang maliligtas. Dapat nating ipamuhay ang natitira nating buhay para sa ebanghelyo. Marami pa akong gustong sabihin ngayon, subalit gaano kabilis na lumipas ang oras ng ganito. Susunod na lang po. Gayunpaman, ang pamagat ng sermon ngayon, ang handog na buhay na kasiyasi sa Diyos. Huwag po natin itong kalimutan. Ngayon, na tayo ay ligtas na, dapat tayong mag-alay ng buhay na handog na nakalulugod sa Diyos. Naintindihan niyo po? Dapat tayong mag-alay ng buhay na handog na nakalulugod sa Diyos. Manalangin po tayo. Mahabagin namin Amang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil nahabag ka po sa amin ng mga namuhay ng malayo sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig mo sa amin at sa pagliligtas mo sa amin ng walang bayad na wala po kami anumang ginagawa, pinatawad mo ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Yesus dumanak sa halip namin. Nung hindi ka pa po namin nakikilala, ngayon, pakiusap, ipahintulot mo po maunawa namin kung ano ang dapat namin isukli sa biyaya na ibinigay mo po sa amin sa natitira naming buhay. Tulungan mo po kami na mamuhay para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Ebanghelyo. At pakiusap, gamitin mo po kami ayon sa kalooban mo upang ang natitira naming buhay ay tunay na maialay bilang buhay na handog na nakalulugod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo.
Amen.